Good morning po mga tita. Bali po, nandito po tayo sa tabing dagat. At ngayon po ay maglilinis si Tito Deo ng kanyang sadsaran. At yan po ay ang daming kalat. Ayan po. Kasama po natin si James at walang pasok ngayong Biyernes. Yan po si Tito Deo. Yan po ay kakarating lang kanina ulit. Galing pong Maynila. At sa Lunes po ulit ay babalik siya dahil may panibagong kontrata po siya. Ayan. At napag-isipan niyang maglinis dito sa tabing dagat. Dahil po ay maraming mga basura galing sa iniwan ng bagyo. Ayan po. Ayan si James. Hello ka naman ako. Sabing yan, taniging ayan po. labo. Ayo, bali yung iba ay nakapaglinis na rin po ng kanilang mga sadsaran. Si Tito Deo po hindi pa dahil po kakarating lang niya kanina. Ayan. Walang kapagod-pagod. Galing biyahe tapos naglinis ng sadsaran ng bangka. Ayan po. Baka daw po makalaot sila mamaya. At makatikim naman po ng sariwang isda ulit. Bali dito po ay kanya-kanya pong linis ng mga sadsaran ng bangka. Ayan po. At ang lawak ng lilinisan ni Tito Deo. Ngayon po pala ay pwede nang maglaot. Yung ano bang pwedeng laotin dito? Magbalsa. Ayan po, magbalsa lang daw po yung pwede ngayon. Po maraming mga basurang iniwan ng bagyong uwan. Ayan po, mayroon ng lumalaot. Ayan. Tutulong din po kay Tito Deo yung maglinis. Baba. Kunin mo lang doon, Pakasali. Ikot mo lang pala. Jen! Kapakano? Masan ko bisa ko? Buta mo lang si mama. Happy? Baon lang po namin to dahil wala naman po siyang kasama plastic. Hindi, ano lang po, mga dahon-dahon. Wala naman po siya kasama plastic.
Ayan po, tapos na po tayo maglinis at inipon ko lang po sa isang tabi dahil wala pa po si Tito Deo. Pumunta po siya kay Ate Nini. Ayan po. Ngayon po maganda po yung panahon at mainit po at yung dagat po ayan napaka tahimik. Di katulad ng may bagyo nakakilabot po pag yung nakita niyo po na malapitan yung nung nakaraan. Kasi salubong po talaga sa iyo malakas na hangin at mararamdaman mo po sa binti mo yung parang yung buhangin po na sumasama sa hangin. Sobrang lakas po. Kaya nung pumunta kami ni Tito Deo doon nung nakaraan, nung kasagsagan po ng bagyo, halos hindi naman po halos parang tangayin na po ako ng hangin. Tapos may sasalubong pa sa yung mga buhangin na talaga sa yung mga binti. Kaya po nung pinauna ko po si Tito Deo dahil nakakatakot po. Ayan po. At dito lang po ako nakaranas ng ganitong ilang bagyo na po. Simula nang tumira po ako dito sa Zambales. Pero mag-isang taon na rin po ngayong December na nakatira dito sa Zambales dahil po nagtrabaho po sa Maynila. Kaya ngayong ganitong kalakas na siguro mga 3 bagyo pa lang po akong naranasan ko dito at ito po yung pinaka talaga yung Bagyo Yuan naranasan ko dito sa Zambales. Yuan ba o kaya yung isang bagyo na Bagyo Yuan? Tino ba yun? Hindi Tino yun Bagyo, no? Basta may isa pong bagyo na in-upload ko rin po dito na ganun. Araw naman po yun. Yung nangyari po nung Uyuan, gabi po nangyari yung mga bangka dun sa taas na parang nagbalagbagan po dahil po sa lakas po ng alon. At kung hindi po pumunta po si Tito Deo ay panigurado pong sira din po yung mga bangka dahil po siguro sobrang lakas ng hangin at ng alon. Ayan po, naghukay na po si Tito Deo. Bali, ibabaon lang po niya itong mga dahon. Wala naman po siya kasamang plastic. At kung susunugin naman po pangit. Kaya ibabaon na lang po niya ng malalim na malalim. Ayan po. Ayan po, nilalagay na Tito Deo. At asikasahin din niya po yung kanyang bangka. At kung umandar daw po siya ilalaot. Nainggit po siya doon sa mga lumaot. Para naman daw po may pang-ulam na sariwang isda. Ayan po,
Natambakan na ni Tito Deo. At siya po ay maglilinis pa ng bangka niya. Kaya ka ba laot? Mga madaling araw. Siya daw ay lalaot. Yan ay masipag. Kakarating lang gusto pang lumaot. Buhay niya talaga ay maglalaot. Yan naman po ay pagbalik niya ulit sa Maynila ay maitim na ulit siya. Linis na ulit po yung paligid. Ayan. Kanya-kanya linis sa kanilang mga sadsaran. Yan po, tahimik ang dagat. Diyan po to, ang daming mga bangkang nangangawil. Dito lang naman sa sabi. Ayan. Sila ay magbabalsa. Sasamantalahin ulit nilang maayos ang panahon. Pag dumating na naman yung panibagong bagyo hindi na naman sila makalaot. Ganyan po talaga yung buhay dito sa sa probinsya, lalo na ang hanap buhay ay dito sa karagatan. Ayan. Hindi siniswerte, ganun mo talaga. Ayan. Minsan siniswerte. Ayan po si James naglalambing. May gustong ipabili. Ice candy, kaso lang bawal sa kanya. May sipon at ubo. Huwag na matigas ang ulo. Babay ka na sa kanila. Bye-bye po. Bye-bye po. Salamat po sa panonood. Magandang hapon mga kapita. Bali po magluluto pa ako ng adobong baboy. Ayan po, bali nakaiwan na po ako ng bawang sibuyas. At ito po yung karning baboy. At lalagyan din po natin ng piniritong saging. Ayan po, tayo magluluto na. Ayan po, dito rin po ako magpiprito sa pinagpirituhan ko ng saging. Hello. Isa ko na po ang sibuyas. Ang bawang. Bali, susunod ko po itong sibuyas. At nasunog na yata itong ating bawang. At balik ilagay ko na itong karning baboy. At bali, atin mo ng tatakpan. Yan po't lalagyan ko ng tubig. Dahil gusto po ni Titi Day adobong may sabaw. Ayan. At lalagyan ko rin ng pamintang durog.
Ayan, lalagyan ko rin ng toyo para pumasok po yung lasa sa loob ng karneng baboy. Mamaya ko na lang dagdagan ulit. Yan po, aking palalambutin muna. Yan po, lalagyan ko na rin po ng suka. Yan. Maya ko na pong haluin. Ayan, lalagay ko na po yung saging. Bagyong uwan, tinugaw ng Sierra Madre. Ayan po, luto na po itong ating adobong karning baboy na may kasamang saging na saba. Ayan po, tayo kakain na. Kain po tayo.